Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ito na po si Secretary Remulla strikes again po. So, pinakakasuhan na po niya si Pastor Apollo Kibuloy. So, dito makikita po natin at pakikita ni Banatbay na may pagkakahalintulad po uli ito dun sa mga nagdaang mga kaso na kung saan involved po si Bandag at si Congressman Tebes. So, dito ay pakikita ni Banatbay na hindi pa nagsisimula yung investigasyon, hinatulan na kaagad ni Secretary Remulla itong si Pastor Apollo Kibuloy. So ito, panoorin po natin. Pinakakasuhan na ng Department of Justice si Pastor Apollo Kibuloy para sa child abuse at qualified trafficking. Dahil dyan, hindi na rin siya makakalabas ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Naku po, patay tayo dyan. Buong hapong nagprotesta at nagtaas ng mga karatula ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio. Nakalagay sa mga hawak nilang banner ang katagang Protect Pastor Apollo Kibuloy. Prayer rally ito bilang pagsuporta sa kanilang leader. Ang tinagurian nilang appointed son of God mahaharap sa reklamong child abuse at qualified human trafficking. Pinakakasuhan na ng DOJ si Pastor Kibuloy sa Davao at Pasig City. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan. Panagutan. May sala na kagad, ano? Alupit. Palakpakan natin. Lumalabas daw na may kailangan daw panagutan si Pastor Apollo Kibuloy. Base dito sa statement ni Secretary Remulla, lumalabas parang siya na yung korte. So, ang balita po is pinakakasuhan pa lang po. Di ba? Pinakakasuhan pa lang, pero kay Secretary Remulla, kailangan na raw panagutan. So, ibig sabihin, sa kanya pa lang, tapos na yung laban. Meron na siyang conclusion, meron na siyang hatol, meron na siyang resolution na guilty kagad si Pastor Apollo Kibuloy. Ito, wala po tayong pinapanigan dito. Hindi natin po pinakampihan si Pastor Apollo Kibuloy. Pero base lang po sa ating personal na opinion sa mga statement ni Secretary Remulla, medyo nasa panig na kagad siya na guilty si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yung ganung banat na na may kailangan siyang panagutan. So, ibig sabihin, tapos na kagad yung investigasyon niya. Supposedly, dapat sila magsasamba pa lang ng kaso. So, dapat antayin po nila yung hatol ng hukuman. Kasi yung hukuman lang naman po ang magde-decide kung guilty or not guilty. At sila lang po ang pwede magsabing kailangan ng arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan ninyo ha, ako po ay hindi kakampi kay Kibuloy ha. Alam niyo naman may iba pa nga na sinasabi, hindi ko daw kursunada si Kibuloy. Oo naman. Kaya lang, akin, simple lang naman po kung meron pong hatol, doon sabihin natin siya may kasalanan na. Wala pa namang hatol, sasabihin na kagad na eto, may kailangan siyang panagutan. Diba? Alam mo, style nito ni Remulla no? Ito si Remulla, hindi na nadala Hindi, ginawa niya na yung kay Bantag Diba? Ginawa na rin niya yung kay Tebes. Laging ilang beses na nasunog yan kay Tebes. 99.9% na. Ilang percent na kay... Diba? Sinabi niya kay Tebes yan na ilang araw pa lang yung nakakalipas. Yung kay Digamo case ba, kay Governor Digamo, na itinuturo nga nilang si Tebes daw yung mastermind ng pagpatay kay Governor Digamo. Ilang araw pa lang nakakalipas, naglabas ng statement si Secretary Remulla na sinasabi niya 99.9% solved na raw yung kaso. Pero inabot ng ilang buwan, almost 6 months yata yun, kung di ako nagkakamali, hindi pa nila nasasampahan ng kaso si Tebes. So, paano niyang nasabing 99.9% na solved na yung kaso? So, ibig sabihin, sa kanya, guilty na, tapos na yung laban. Pero, hindi pa niya naisasampa yung kaso sa korte.
So, tanda naman po na talagang lagi po natin tatandaan, korte lang po ang pwedeng magsabi kung guilty or not guilty. Ang DOJ po, ang trabaho lang po niyan is magsampa lang po ng kaso. Sila lang po yung nagsasabi kung may sapat ba na ebidensya na parang pwedeng isampa yung kaso. Pero hindi po sila yung may jurisdiction para magsabing guilty yung isang akusado. So, ganun din, same thing din kay Bantag. Sinasabi niya na si Bantag daw yung mastermind doon sa pagpatay sa kay Percy Lapid, na wala naman siyang maiturong wala siyang maibigay na matibay na na ebidensya, puro kwento lang ng mga inmate sa loob ng Bilibid na mayroon naman paniwalaan kasi unang-una alam naman natin na galit kay Bantag yung mga nakakulong sa NBP, sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Siyempre, sa sobrang higpit ba naman niyang magbantay, na sila na parang nagigipit sila, medyo dito nasasakal sila, kaya galit sila kay Bantag. So dito, doon pa lang sa dalawang yun, talaga makikita na pag si Remulla ang humatol, may pagkabayas talaga. So guilty kagad sa kanya kahit wala pang hatol ng hukuman. Kaya ngayon, solve na kagad yung case. Yung ewan ko to kung bakit pangarap kaya nito maging Chief Justice. Siguro may pangarap nga siguro itong maging Chief Justice kasi gusto niya yung umahatol kagad siya. Gusto niya yung hatol niya is kumbaga parang matibay na kagad. Gusto niya siya yung executor, parang ganun. 'Di ba? So talagang makikita niyo talagang gustong-gusto ni Remulla yung ganun. Hindi, feeling ko pangarap nito maging Chief Justice eh. Kasi talagang pag siya nagsalita tungkol sa isang tao, laging may kasalanan na kaagad. Laging na guilty na kaagad sa kanya. Di ba? Wala pa lang nung kay Bantag yan eh. Alam mo, hindi lang niya nasabihan ng guilty. Alam niyo kung sino? Hulaan niyo. Ako may hula ako kung sino itong tinutukoy ni Banat-Bay. Pero antayin natin, sino ba yung tinutukoy dito ni Banat-Bay na never niya nasabihan na guilty kagad? Sino? Magmakahula, merong malupit na sombrero. Comment down below kung sino yung sa tingin yung hindi pa nahatol ang guilty ni Secretary Remulla. Comment down below po. Walaan ninyo ha. Kung sino lang ha. Ay, wala ako sinabing ganyan. Iba ang nasa isip ko. Kayo mga nyo ha, mga nasa isip nyo ha, grabe ha. Hindi yan ang nasa isip ko. Kayo. Hindi ang talagang nasa isip ko, hindi yan. Okay? Linawin ko lang ha. Ang talagang nasa isip ko na hindi naging guilty sa kanya at hirap na hirap siya sa kaso, alam nyo kung sino? Yung mga nawalang sabungero. Pero pagdating sa mga... True, di ba? Hanggang ngayon, wala silang lead kung sino yung mga mastermind dun sa pagkawala ng mga sabongero. Hanggang ngayon, wala silang maibigay na update kung ano na ba nangyari dun sa mga nawawalang sabongero. Kalaban sa politika, ang bilis maging guilty sa kanya. Pero yung mga nawawalang sabongero na inimbestigahan niya, na meron na nga CCTV, kitang-kita na kung sino yung dumukot, kita na ng mga security guard yung mga talagang dumukot doon, and yet, wala. Hindi na solusyonan yung kaso. Tama yung sinasabi ni Banat-Bay. May mga CCTV, nakita naman kung sino yung mga dumampot dun sa mga nawawalang sabongero, kitang-kita yung mga muka, pero dinismiss pa rin ng DOJ dahil daw sa technicality, dahil daw sa kakulangan daw ng ebidensya, sa kakulangan daw ng testimonya. Pero itong mga kaaway nga ng gobyerno na sinasabi nating mga tumutulig sa or binabatikos yung administrasyong Marcos, sa kanya guilty kagad. So nakikita ninyo na hindi man lang tumatagal ng isang buwan,
is may hatol kagad si Secretary Remulla. Pero dun sa nawawalang mga sabongero na napakatagal na, ni wala siyang maibigay na update. Nadidismiss pa yung mga kaso kahit na may matibay na ano. Tandaan nyo, may video na, kitang-kita sa video kung sino yung mga dumampot dun sa mga nawawalang sabongero, pero yung mga dumampot hindi malang nakaso, na-dismiss pa. So dahil siguro hindi natin alam kung anong rason bakit dismiss. Pero sabi technicality raw. So hindi natin alam ano yung ibig sabihin technicality kasi medyo malawak po kasi yung ganyang klaseng rason kung bakit na-dismiss. So yun yung pinaka-rason lang ni Secretary Remulla. Sa bagay, pati nga yung kaso ng ano wala din di ba? Isa pa yun, di ba? Yung nahulihan, yung anak nga daw, nahulihan ng ipinagbabawal na kush. Pero yun wala pang isang buwan or saan hindi tumagal yun? Hindi tumagal. Na-dismiss kagad yung kaso. Di ba? Ganun humilot. Di ba? Ganun kapag pabor sa kanya, pabor sa administrasyon, mabilis na nadidismiss yung mga kaso, mabilis na susolusyonan. Pero kapag yung kaso hindi pa pabor sa kanya, tumatagal, nahihirapan tulad nga nung mga nawawalang sabongero na wala namang siyang pakinabangan doon. So kahit naman pabayaan niya yun, sa ayos lang, 'di ba? So kitang-kita niyo yung pagiging yung hindi pantay, yung pagtrato doon sa mga kaso. Kapag ito ay kalaban ng administrasyon, is mabilis ang hatol. Pero kapag walang kapakinabangan, stay put lang kayo dyan. Pero pagka kalaban niya, o di kaya kalaban ng amo niya, o di kaya against sa gobyerno na ito, sigurado yan, bukas na bukas, 99.9%. Ano na yan? Solved na yan, case na yan, di ba? Sigurado yan, Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong nung panahon na yun ay minor de edad. Mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Nilagdaan din ni Remulla ang precautionary hold departure order laban. Ay na naman, may meron na namang ganyan-ganyan. Ay nako. Kay Kibuloy para hindi siya makalabas ng bansa. Tingin ngayon ng mga taga-suporta ng pastor, ginigipit siya ng pamahalaan. Pero ang galaw na ito ng DOJ, inasahan na ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Handa naman po kaming gawin kung anong kinakailangan upang maprotektahan po ang karapatan ni Pastor Kibuloy kagaya ng ginagawa po namin sa iba naming mga kliyente. Nitong nakaraang linggo lang daw nang makausap ni Topacio si Kibuloy. Di na niya dinetalye ang napag-usapan nila. Pero giniit daw ng pastor na inosente siya sa mga paratang ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho. Diyan medyo lahat naman ng akusado ganyan ang sinasabi na wala silang kinalaman sa ganyan, so hindi sila guilty, hindi sila liable, or wala silang kalam-alam sa mga ganyang paratang. So normal po yan kahit naman sino. Yung iba nga, di ba, nahuli na nga on the act. Laging ang pledge is not guilty. Tulad yung anak ni Secretary Remulla, siya mismo ang tumanggap pero not guilty. Di ba? So normal lang yun. Tapos yung pag-i-issue sa kanya ng hold departure order, is alam niyo po bang hanggat wala pong court order, hindi po pwedeng pigilan ng Bureau of Immigration natin na mag-travel ang isang individual. Pero kay Secretary Remulla, kapag ayaw niya paalisin, siya mismo ang mag-i-issue ng hold departure order kahit na labag yun sa saligang batas natin. So abangan po natin sa mga susunod pang kabanata yung mga mangyayari tungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na malamang sa malamang parang magagaya kay Bantag at kay Tebes. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo parate.